Naisip mo na ba kung bakit napakahalaga ng papel ng Pilipinas para sa Israel? Ang relasyon na ito ay maaaring mukhang hindi makabuluhan, gayunpaman ang ugnayan sa pagitan ng dalawang bansang ito na separated ng ilang milya ay hindi lamang nakaka-interes kundi malalim din ang pagkakaugat sa kasaysayan. Ang Pilipinas at Israel, dalawang bansa may pagkakaibang kultura at kasaysayan ay nagbabahagi ng kakaibang ugnayang nabuo sa loob ng mga dekada. Ang koneksyon na ito ay noong pang magulo ang panahon ng World War II at naging isang flexible partnership ngayon. Bago natin simulan, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang bell icon para updated kayo sa mga future content. Ang pinagmulan ng relasyon ng Pilipinas-Israel ay noong World War II. Sa panahong ito, nasaksihan ng mundo ang isang pinakamadilim na kabanata sa kasaysayan ng tao, ang napakalaking pinsala sa buong mundo. Habang ang milyon-milyon Diyos ay nahaharap sa persecution at annihilation, ang Pilipinas sa ilalim ni Pangulong Manuel Quezon ay nagbukas sa pinto nito sa mga Diyos na tumatakas sa mga kakilakilabot na gulo sa Israel. Ang pagkilos ng sangkatauhan at katapangan na ito ay nagpatibay ng ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa na lalo lamang lumakas sa paglipas ng mga taon. Isang pinakamagandang moment sa relasyon ng dalawang bansa ay naganap noong 1947. Ang United Nations naman ay nabuo sa mga katungkulan sa pagpapanatili ng international peace at seguridad ng bawat bansa ay nagmumungkahi ng plano na hatiin ng Palestine sa dalawang malayang estados, isang Hudyo at isang Arab. Sa gitna ng geopolitical kung saan maraming bansa sa Asya ang umiwas o bumoto laban sa panukala dahil sa kanilang relasyon sa mga bansang Arabo. Pinili ng Pilipinas sa ilalim ng pamumuno ng Noy Pangulong Manuel Rojas na suportahan ang pagtatatag ng isang estadong Hudyo. Ang Pilipinas ay tanging bansang Asyano na bumoto para sa paghahati ng Palestine, isang mahalagang kaganapan na kadalasang natatabunan sa kasaysayan, ngunit ito ay sobrang makabuluhan. Ang desisyon ni Rojas ay hindi lamang pampolitika, ngunit ito ay may malalim na kahalagahan. Naawa si Rojas sa kalagayan ng mga Hudyo, partikular na ang mga nakaligtas sa malubhang gera sa ibang lugar, at nakita sa kanila ang tapang at determinasyon na sumasalamin sa pakikibaka ng kanyang bansa para sa kalayaan. Ang matapang na paninindigan na ito ay nagtakda para sa ugnayan ng dalawang bansa. Ang relasyong nabuo sa nakaraan ay lalong lumakas pa sa paglipas ng panahon. Nag-involve sa isang matatag na partnership na sumasaklaw sa maraming lugar, mula sa kalakalan at turismo hanggang sa pagtatanggol at diplomasya. Sa ekonomiya, ang ugnayan ng Pilipinas at Israel ay isang patunay ng mutual benefits. Ang Israel ay isa sa mga pangunahing kasosyo sa kalakalan ng Pilipinas na may magandang bigayan ng mga produkto at serbisyo sa pagitan ng dalawang bansa. Ang technological na kausayan ng Israel, partikular sa agrikultura at water management, ay lubos na hinahangad sa Pilipinas. Bilang kapalit, nag-aalok ang Pilipinas ng malaking merkado para sa mga produkto at teknolohiya ng Israel. Ang palitan na ito ay hindi lamang nagpapalakas ng paglago ng ekonomiya, ngunit nagpapalakas din ng pagbabago at pag-unlad sa mga critical sectors. Malaki ang papel ng turismo sa relasyong ito. Taon-taon, libu-libong Pilipino ang bumibisita sa Israel, madalas para sa mga religious pilgrimage, dahil ang Israel ay may malalim na kahalagahan sa kasaysayan at relihiyon para sa maraming Pilipino. Katulad nito, ang mga Israeli ay naakit sa Pilipinas dahil sa malinis itong mga beach, makulay na kultura at mabubuting pakikitungo. Libu-libong manggagawang Pilipino ang naninirahan sa Israel na nag-aambag sa ekonomiya at lipunan nito habang nagpapadala rin ng mga remittance pauwi. Ang cultural exchange na ito ay hindi lamang limitado sa turismo at migration, kundi kabilang din ang edukasyon at pagkasanid ng mga programa na nagbibigay daan para sa mga bagong henerasyon ng mga pinuno, innovator at gumagawa ng pagbabago.
Sa larangang pampolitika, ang Pilipinas at Israel ay nag-aalaga ng isang matatag at patuloy na umuunlad na relasyon. Ang Pilipinas ay isa sa iilang bansa sa Asia na ganap na diplomatic relation sa Israel. Ang samahang ito ay humantong sa maraming mga opisyal na bumisita at mga cooperative agreements na nagpapatibay sa kanilang pampolitikong ugnayan. Sa parehong bansa ay nakipagtulungan sa iba't ibang mga hakbang sa pagtatanggol, pagpapahusay ng kanilang mga kakayahan sa militar at pagbabahagi ng strategic knowledge. Binibigyan din ng kooperasyong ito ang kahalagan ng kanilang alyansa sa pagpapanatili ng katatagan at seguridad ng rehiyon. Ang relasyon sa pagitan ng Pilipinas at Israel ay hindi lamang tungkol sa politika o ekonomiya, ito ay tungkol sa mga tao na nagbabahagi ng values at pagkakaroon ng mutual respect. Parehong pinahahalagaan ng dalawang bansa ang demokrasya, kalayaan at karapatang pantao. Ang mga shared ideas na ito ay mga mahalagang bahagi sa kanilang patuloy na alyansa na nagpapatibay sa bansa ng pagkakaisa at paghanga sa isa't isa. Maraming mga Israeli at Pilipino ang may mga personal ties, pagkakaibigan at intermarriage sa dalawang kultura. Ang ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at Israel ay nakatakdang lumakas pa. Ang mga potensyal na lugar ng pakikipagtulungan ay malawak at iba-iba na nag-aalok ng isang magandang pananaw para sa parehong mga bansa. Umpisa ngayon, isinaalang-alang natin ang larangan ng teknolohiya. Ang Israel na kilala bilang startup nation ay ngayon ay nangunguna pagdating sa industriya ng tech sa loob ng maraming taon. Isipin ang mga posibilidad mula sa mga makabagong solusyon sa cybersecurity hanggang sa pangunguna sa mga makabagong teknolohiyang pangkalusugan. Sa pamamagitan ng pag-leverage ng lakas ng bawat isa, ang Pilipinas at Israel ay makakalikan ng mga teknolohiya na solusyon na tumutugon sa mga global challenges at mapabuti ang kalidad ng buhay para sa kanilang mga citizen. Habang lumuluwag ang mga paghihigpit sa himpapawid, lumalaki ang interes ng mga Israeli na tuklasin ang mayamang kultura at nakakamanghang tanawin ng Pilipinas. Ang pagpapalitang ito ng mga turista ay hindi lamang makapagpapalakas ng ekonomiya, kundi makakapaunlad din ng mas malalim na pagkakaunawaan at paggalang sa pamamagitan ng mamamayan ng dalawang bansang ito. Ang edukasyon ay nagpapakita ng isa pang mabuting oportunidad para sa kolaborasyon. Ang reputasyon ng Israel para sa mataas na kalidad na edukasyon, lalo na sa agham at teknolohiya kasama ang lumalagong populasyon ng kabataan sa Pilipinas ay nag-aalok ng isang magandang oportunidad para sa educational exchange at magkasanib ng mga programa. Sa pamamagitan ng pag-invest sa edukasyon, masisiguro ng dalawang bansa ang isang maganda at masaganang kinabukasan para sa kanilang mga mamamayan. Ang ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at Israel ay isang patunay kung paano maaaring magsama-sama ang mga bansa gaano man sila kaiba sa diwa ng pagkakaibigan at pagtutulungan. Gaya ng ating napag-aralan, nagsimula ang ugnayan ng Pilipinas at Israel noong World War II sa pamamagitan ng pagiging makatao at katapangan. Tiyakin lang mag-subscribe para sa higit pang content at i-comment mo kung ano opinion nyo sa video na ito. Hanggang sa muli.